Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pananaw at pagbibigay ng pagpapaliwanag hinggil po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema with finality sa N-Bank, no? Halos sa 15-0 na rin. Subalit dahil dalawa po dito ang hindi nakapag-participate, ang isa naka long-term absence due to sick leave, no? Dahil dyan, si Justice Singh ay hindi po nakapag-participate at ang isa ay nagkaroon po ng manifestation of non-participation o nag-inhibit itong si Justice Kagiwa from the very start regarding the deliberation on the impeachment complaint reviewed by the Supreme Court. Okay? So 13-0. Nung nakaraang taon, 13-0 din po nang naibasura yan. Nag-appeal ang mga representante at abogado ng House of Representatives at nailabas nga ng Korte Suprema 13-0 with finality. Ano po ang mga nilalaman at ang bigat ng mga desisyon na inilabas ng Korte Suprema upang maunawaan natin kung bakit ito halos hindi matanggap ni Tito Sotto, ang Senate President na ngayon po ay lumalabas na walang alam sa batas, hindi kayang unawain ang mga fundamental operations of law and the relationship of branches of government, no? Sa kanya naging pahayag, naging katawa-tawa tuloy siya, no? Idinumog siya ng mga netizens ng iba't iba at samusaring mga reaksyon laban po sa kanyang mga pahayag na baluktot at wala sa tamang hulog at hindi paglalagay ng kanyang sarili sa wastong kalalagyan niya in terms of relationship of government authorities and functions of branches of government. Balikan lang natin yan mamaya, no, si Tito Sotto, si Itbulaga, Senator Tito Sotto. Puntahan po natin muna itong mga buod ng nilalaman ng naging desisyon ng Korte Suprema. Una, binanggit ng Korte Suprema, ayon sa ponente na sinulat po, pag sinabing ponente, siya po ang primary author. Tapos dineliberate, pinag-usapan at saka ginawa ang buong desisyon. The ponente is the one assigned to write and lead the decision and then deliberate ng korte. Collegial body pong Korte Suprema eh. So 13-0 sa N-Bank. First ruling last year. Ngayon under appeal petition, 13-0 pa rin po mga kababayan. Ano pong sinasabi sa mayor na mga punto? Upang maunawaan natin na baluktot at wala sa hulog itong pagmamaktol ni Itbulaga Tito Sotto, Senator. Okay? Number 1, sinasabi ng Korte Suprema na ang due process ay mandatory. Hindi ito formality na pwede mong sundin, pwedeng hindi. Ang ibig sabihin po, kapag ikaw ay mainaakusa sa isang opisyal o isang tao, isang individual, sa anumang kaso like impeachment complaint, dapat ipinapaalam mo sa kanya anong reklamo, sino nagrereklamo, ano ang batayan ng reklamo. Due process po yan, mga kababayan. Hindi po ginawa yan sa alinmang bahagi ng pagkakaroon ng impeachment attempts laban kay Vice President Sara Duterte last year. So due process is fundamental pillar. Haligi po ito, no, ng demokrasya at ng batas at katarungan na hindi mo pwedeng labagin at ibaliwala. Yan ang sinabi ng Korte Suprema. Kaya hindi ito mere technicality, Laila de Lima. The way you delivered your message na hindi naman na-absuelto si Sara Duterte on the ground of merits of the case. Yes, but there will be no purpose in proceeding in whatever accusations that you do kapag shortcut o binaliwala at binaluktot mo ang proseso. Yan pong sinasabi ng Korte Suprema. In any case, mapa-civil case, criminal case, or any related procedure na nagre-require po ng pagbibigay ng karampatang kaalaman sa isang individual na gustong akusahan at ipatanggal sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mandato na nakuha sa mamamayan, like an impeachable official, like Sara Duterte, o sino mang inaakusahan sa korte o kaya sa impeachment court o kaya sa impeachment process. Requirement po ang due process. Kailangan po ipinaalam yan ang reklamo na yan at hindi itinago. At basta-basta na lang ni railroad o minadali para ipakyat sa Senado.
Pangalawa, binabanggit din po na ang due process, nagre-require po yan na ang hustisya at pananagutan na gusto mong gawin o gusto nating kunin sa isang tao ay hindi nilalabag ang diwa ng batas, na kailangan kung ano pong nakasaad dyan, halimbawa patas at may karapatan na magdepensa, maglatag ng pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa akusasyon, ibibigay mo yan sa akusado. Kay Sara Duterte, hindi po yan sinunod. Walang committee hearing, walang committee referral na nangyari na dapat inirefer yan sa Committee on Justice. Dineliberate, nagkaroon ng presentation ang mga akusado at in-inform ang inaakusahan. For that matter, si Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat inimpormahan po siya. At hindi nangyari yan, wala din pong plenary discussion. Ang malala pa, wala din pong attachments ng mga complaints and evidence na isinumite ng mga complainants. Sapagkat minadali nila, nagkaroon sila ng deadline na bago mag-break noong February 7, 2025, ay ipapahabol nilang isalaksak sa Senado para ikalendaryo kaagad at magkaroon ng technical na difficulties si Sara Duterte para habulin yon dahil sarado na ang or nag-break ang sesyon ng Kongreso. Ayun, nakita yan ng Korte Suprema, bakit hindi kayo nag-attach ng complaints and evidence na dapat may copy furnish ang inaakusahan, kagaya po dyan sa kaso ni Sara Duterte, wala. At ang mga kongresistang pinapirma ay hindi naman po naka-attach yung complaints and evidence or attachments, no? At wala pong deliberation, even plenary presentation. Pag sinabi pong plenary presentation, sa loob ng Kongreso, wala. So lahat yan, due process po yan, no? Hindi pwede na gusto mo lang papanagutin si Sara Duterte, ay pwede mo nang i-shortcut at baliwalain ang mga fundamental na requirement ng katarungan, hustisya, batas, at pati na po ang nakasaad sa saligang batas, that the principle of due process and equal protection of law must be afforded to every individual, including the Vice President. Ayun. So wala po, hindi nangyari yan, kaya baluktot, minadali, hindi pa nga na-include yung supposedly expose ni Congressman Toby Chanco, no? Nang binanggit niya na hindi lang 90 billion pesos ang pinanggamit na panunuhol mula sa pundo ng ating pamahalaan in the guise of ayuda and infrastructure projects, no? Sa bawat kongresista, umabot daw ito according sa pagpapahayag in public interviews na ginagawa po ni Congressman Toby Chanco ng 209 billion pesos, mga kababayan. Meaning to say, hindi pa na-consider ng Supreme Court ang pandaraya, panunuhol, sapagkat ito po ay hindi ibinahagi ni Congressman Toby Chanco as an attestation to the Supreme Court para i-consider ito. So hindi po ito naipasok. Diyan pa lang foul na talaga, no? Hindi magsasagawa ng pagpapa-interview pampubliko in media briefings and interviews na ginagawa niya si Congressman Toby Chanco kung walang batayang katotohanan. Mantakin mo, sasabihin mo na pinamunuan ni Martin Romualdez ang panunuhol sa mga pirma ng mga kongresista para makuha ang pirma nila, pinanuhulan sila. On the average between 150 million pesos to 200 million pesos in terms of projects lang daw ito. Pero alam natin na hindi gagalaw si Martin Romualdez ng ganong kagaspang at kabulastog na mga taktika nang hindi yan bahagi sa taktika nila ni Marcos Jr. Kaya involved dyan si Marcos kaya nga nang maihabol yan at mapapirmahan nila bago pa sumambulat ang pagbubunyag na may panunuhol at korap na mga taktika na pangungurakot gamit ang gaba ng bayan, unang nagpirma kaagad po ang anak ni Marcos Jr. Itong tinatawag ngayon na so young yet so corrupt na si Sandro Marcos ay number 1 sa listahan ng pumirma sa baluktot, minadali at isang basura na uri ng impeachment complaint against the Vice President. Yan, mga kababayan. So, pagkatapos niyan, tinanong si Marcos, nag-media briefing siya, no? Nang inakyat yan sa House of Representatives, the next day, nag-briefing siya. Sabi niya, hindi natin pwedeng mapigilan ang proseso ng demokrasya. Ang impeachment ay para lamang yan sa otoridad na nanggagaling sa Kongreso. So,
hayaan natin na umusad ang proseso. Ibig sabihin po, by the way Marcos delivered that message, particularly pertaining doon sa minadali na impeachment complaint na yan, alam niya kung ano ang diskarte at maniobra nila Martin Tambaluslos na pinsan niya at ng anak niya. At that time, kasama pa nila sila Saldico. Hindi pa po sumasambulat at napapasabog sa publiko, sa mamamayang Pilipino, ang 1.4 trillion pesos na pagnanakaw na pinangunahan nila Marcos at Romualdez bilang mga mastermind, kaya hindi nakita ng mga tao yon. Marcos is such a liar. At naniniwala ako sa binabanggit ni Governor Chavit Singson na hindi laman po nuknukan ng pagkabudol si Marcos, kundi nuknukan ng pagkasinungaling. Kaya baliwala sa kanya ang pagnanakaw na nagaganap sapagkat pinapalusutan nila. Yan po din ang nangyari sa impeachment na maneuver nila in demolition operations laban kay Vice President Sara Duterte. Mabuti po at nanindigan ng Korte Suprema na these are fundamental doctrines and foundation of justice and accountability. Dapat dumadaan tayo sa tamang proseso ng batas at ng saligang batas. Due process of law, equal protection of law, at hindi minamadali. Pangalawa punto ng Korte Suprema, ang Vice President ay hindi dekorasyon, ornament. Siya ang designated by law according to the Constitution as the duly constituted authority to become the constitutional successor to the President. So kung tatanggalan mo siya ng kapangyarihan ng mandato na ibinigay ng pinakamataas na boto or mandate given by the people in a public and open political democracy in the exercise of elections in the history of political and government history ng Pilipinas, 32 million mahigit na boto po ang nakuha ni Vice President Sara Duterte, tapos tatanggalan mo siya ng mandato ng sovereign power mandated by the people to her. Hindi lamang siya ornament o dekorasyon, siya ang constitutional successor to the President. Dapat dumaan ka sa tamang proseso, sa tamang katarungan at tamang pananagutan, hindi sa pangbabraso, hindi sa pangbubudol. Yan ang sinasabi ng Korte Suprema. The mechanism on impeachment, which is intended na magkaroon ng pananagutan ang sino mang impeachable official. And then, as a matter of review and reference, ang mga impeachable officials sa Pilipinas po sa ating konstitusyon ay ang Presidente, ang Vice President, and then ang Supreme Court Chief Justice at mga Justices ng Korte Suprema. And then ang Commission on Audit, ang Ombudsman, ang Ombudsman mismo. And then ang Commission on Civil Service, and then ang COMELEC Chairman at mga commissioners ng COMELEC. Sila po ang mga impeachable officials. Meaning, to remove them if they do not resign, if they do not die in office, and if they are not incapacitated at gusto silang tanggalin dahil may pananagutang mahalaga at mabigat na batayan sa kanilang mga paglabag, in any of those instances, kailangan mong dumaan sa impeachment proceedings. Ang mga senador at mga kongresista po, hindi po sila impeachable officials, but they can be removed from office either by way of ethics designation of discipline and expulsion or recall election. Mahirap, no? Dapat kasama yan sila, no? Sa mga dapat tanggalin kasi dadaan ka pa sa recall election. Magpipetisyon ka pa niyan sa COMELEC at sa korte na magkaroon ng recall election against a congressman or a senator. Sa senator, mahirapan ka kasi nationwide yan, paano ka mag-recall election? Ang kongresista, dyan lang po sa district level. So yan po, no, ang pagkakaiba. So sa mga senador, ethics committee through expulsion, resolution sa loob ng Senado. Pero hindi pa nangyayari yan sa buong kasaysayan ng Philippine Senate at ng Philippine political landscape.